Sa isang marangyang akademya kung saan mahika ang pamantayan ng kapangyarihan at katayuan, isang binatilyo ang patuloy na lumalaban sa agos ng tadhana. Ito ang kwento ni Will Surfert sa Rigarden Magical Academy, isang lugar kung saan ang kawalan ng mahika ay itinuturing na isang malaking kahihiyan. Kaya paano siya makakapasa kung wala siyang mahika? Nandito siya ngayon sa ikapitong palapag ng dungeon. Hinarap niya ang isang mabangis na halimaw. Wala man siyang mahika, gamit ang isang matalim na espada at ang kanyang angking lakas at bilis, buong giting siyang nakipaglaban. Ipinakita niya na ang kawalan ng kakayahan sa mahika ay hindi hadlang upang maging isang salamangkero. Sa loob ng marangyang silid-aralan, nagle-lecture si Professor Edward Serfens tungkol sa paglikha ng apoy. Tinawag niya si Will at pinapunta sa harapan. Ito ang pamilyar niyang si Kiki. Alam na ni Will kung anong gustong mangyari ni Professor Edward. Tahimik na nakamasid ang lahat habang pilit na pinag-aalab ni Will ang isang simpleng piraso ng asupre. Nag-cast na siya ng spell. Ngunit lumipas ang mga segundo at walang kahit anong kislap ng mahika ang lumabas. Pinagtawanan siya ng buong klase dahil dito. Walang awang binatikos ni Professor Edward ang kanyang kakulangan. Sinasabing walang puwang sa akademya ang mga walang kakayahan. Magaling lang siyang mag-aral pero wala namang talento. Lalo pang nadagdagan ng pait ng kanyang kahihiyan ng buong kayabangang ipamalas ng kanyang kaklaseng si Sion Ulster ang isang malakas at nakakapasong apoy. Ininsulto din ni Sion si Will. Isang malinaw at malupit na mensahe na sa mundong ito, ang mahika ay awtoridad. Ang mahika ay kapangyarihan. Ang mahika ang naghahari. Ang mga bayani nila ay salamangkero. Gusto ni Professor Edward na lumayas na si Will sa eskwelahang ito. Pagbalik sa maliwanag na koridor ng paaralan, muling hinarang ni Sion at ang kanyang mga kasama si Will upang ipagpatuloy ang kanilang pangungutya. Subalit, matapang na humakbang patungo sa kanila si Colette Loire. Walang pag-aalinlangang hinarap ni Colette si Sion at buong pusong ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. Pinamukha niya kay Sion na ang kabutihan ng puso at ang walang sawang pagsisikap ni Will ay mas matimbang pa kaysa sa anumang salamangka na kaya nilang gawin. Inasar pa din ni Sion si Will dahil imposible sa kanya ang maging Magia Vander lalo na at wala siyang mahika. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, nakahanap pa ng pagkakataon si Will na pag-aani ng loob ni Colette. Baliktad pa kasi mas nagalit pa si Colette para kay Will. Masaya din si Will kasi merong cute na babae na handang ipaglaban siya. Agad na nag-blush si Colette dahil dito. Landi-landi. Subalit, sa likod ng mga inosenteng ngiting ito ay nakakubli ang isang malalim at seryosong ambisyon. Sa pagtingala nila sa kalangitan, tumambad ang isang naglalakihang haligi ng liwanag na pumapailan lang mula sa gitna ng syudad. Ito ay isang makapangyarihang selyo na nagpoprotekta sa kanilang lahat. Ibinunyag ng isang sinaunang alamat na noong ang kanilang mundo ay nilamon ng kadiliman at takot mula sa mga mananakop na celestial host, 5 maalamat na salamangkero ang tumindig. Itinaboy ang mga kalaban at nilikha ang selyong nagbibigay kapayapaan sa kasalukuyan. Sila ay tinawag na Magia Vander, ang mga pinakamakapangyarihang salamangkero na nagsisilbing haligi ng kanilang mundo. Simula noon, ito'y titulong ibinibigay lang sa mga pinakamalalakas na salamangkero. Nung inisip ni Colette kung pinapanood sila ng Ice Maiden's Wand na si Albus Vina, alam ni Will na nanunood siya. Bumalik ang alaala sa isang mapayapang nakaraan kung saan isang pangako ang namuo sa pagitan niya at ng kanyang kababatang si Elf Arya. Manghang-manghang nagbabasa ng isang libro tungkol sa tunay na langit, isang mundong may araw, buwan, at paglubog ng araw na hindi pa nila nasisilayan. Nangako sila sa isa't isa na pareho silang aakyat sa tuktok ng tore bilang mga Magia Vander upang masaksihan ang ganda ng mundo ng magkasama. Ngunit ang tadhana ay nagtakda ng napakalaking puwang sa pagitan nila. Si Elf Arya, taglay ang pambihira at kahangahangang talento, ay mabilis na kinilala bilang ang pinakabatang nakamit ang titulo ng Magia Vander. Umakyat siya sa rurok at naging isa sa mga nagtataguyod ng kalangitan. Naiwan si Will sa ibaba, pilit na nakikipagbuno sa kanyang sariling kawalan ng talento. Kahit na siya ay itinuturing na mahina at patuloy na nahihirapan, hindi kailanman binitawan ni Will ang pangakong iyon. Makikita natin siyang nakaluhod sa lapag. Pilit na nagpapakumbaba habang pinagsasabihan ng isang nanggagalaiting propesor na si Werner. Ang dahilan ng galit ng guro ay ang mapusok at palihim na paglusob ni Will ng solo sa ikapitong palapag ng isang mapanganib na piitan. Bagamat nakayuko at humihingi ng tawad, gusto niyang makakuha ng credit kapalit ng halimaw na tinapos niya. Pinatawad din siya. Dahil tinalo niya ang isang evil guard, binigyan siya ng 2 credits. Pinaalalahanan siya ni Professor Werner sa isang mapait na katotohanan. Hindi sapat ang puro lakas at husay sa pakikipaglaban. Upang makaakyat sa itaas ng tore at maabot ang pagiging Magia Vander, kailangan niya munang umakyat ng Upper Institute. Kailangan magaling siya sa written exam, sa mahika, at sa praxis. Kailangang makakuha siya ng 7,200 credits sa 3 larangan na ito. Paano niya magagawa ito wala naman siyang makukuhang credit sa larangan ng mahika dahil wala nga siyang kakayahan sa mahika. Balak sana ni Will na bawiin ito sa praxis na lang. Imposible ang balak niya nang wala siyang mahika.
Bago muna niya pangarapin ang maging Magia Vander, sinabihan siya ni Professor Wertner na alalahanin muna ang graduation niya. Sa kasalukuyan, hindi siya makakagraduate dahil kailangan pa niya ng 4 na credits bago matapos ang linggo para makapasa. Dahil sa desperasyon, halos magkandara pa siya sa paghahanap sa kanyang mga talaan ng isang halimaw na maaaring magbigay sa kanya ng sapat na puntos. Biglang nabanggit ng propesor ang tungkol sa isang mabangis na halimaw, ang Baskerville. Nagtatago ito sa madilim na ika-6 na palapag ng dungeon. Ginakapagad siya ni Will dahil tinulungan pa din siya ni Professor Wertner. Pero may nakikinig pala sa pintuan. Narinig ito ni Sion at may masamang plano siya. Sa loob ng nakakakilabot na mga kuweba ng ika-6 na palapag, maingat na naghahanap si Will kasama ang kanyang tapat na alagang si Kiki na umaasa lamang sa matalas nitong pang-amoy. Para kay Sion, isang malaking insulto sa akademya ang presensya ng isang individual na walang kakayahang gumamit ng mahika. Unahan si Will na patayin ng Baskerville upang tuluyan itong bumagsak at mapatalsik sa paaralan. Sa isang iglap, lumipad ang isa sa mga kasamahan ni Sion. Isang nakakabinging tili ng takot ang humanig sa buong kuweba. Narinig ito ni Will sa hindi kalayuan. Mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata at matapang na tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Si Will, na nakatago sa likod ng mga bato, ay tahimik na nagmamasid sa napipintong kapahamakan. May halagang 10 credits ang isang evil sentinel. Pinilit lumaban ni Sion. Nagpaulan siya ng mga bowl ang apoy, ngunit walang talab ang kanyang salamangka. Ang palaging mayabang at maangas na si Sion ay lumugmok sa lupa. Mula sa anino, pinagmamasdan ito ni Will. Pero pumasok sa kanyang isipan na pwede naman siyang tumakas na lang. Pagkatapos ng lahat, si Sion ang taong walang ginawa kundi kutsain, maliitin, at gawing katatawanan si Will sa eskwelahan. Bakit niya ilalagay sa panganib ang sariling buhay para sa isang nambubuli sa kanya? Ngunit sa gitna ng pagdadalawang isip, isang malinaw at matamis na alaala ang bumalik kay Will. Si Elf Arya. Naalala niya ang pag-abot nito ng mga salamin sa kanya, kasabay ng mga salitang tumago sa kanyang puso, na si Will ay may likas na kabutihan at tapang na higit pa sa sinuman. Lumabas siya mula sa dilim. Buong tapang niyang sinalag ang atake ng halimaw. Pumunta naman si Professor Edward kay Wertner dahil nalaman niyang pumunta si Sion sa ika-6 na palapag ng dungeon ng walang polem. Nagulat nung una si Professor Wertner pero alam niyang walang dapat ipag-alala dahil alam niyang nandun si Will. Nang sumugod ang halimaw, sinalag ito ni Will gamit ang kanyang sariling sandata. Gamit ang bilis ay napinsala niya ang daliri ng halimaw. Bawat galaw ng halimaw ay kanyang nababasa. Ang kanyang katawan ay tila isang perpektong sandata. Mabilis pa sa hangin ang galawan niya. Tumalon siya sa mga nagliliparang bato. Mula sa himpapawid ay pumataong siya sa ibabaw ng halimaw at tinusok ito ng espada. Si Sion, na nakaupo sa tabi, ay naiwang nakanganga. Si Professor Edwards ay gulat na nanunood sa pamamagitan ng isang bowl ang kristal gamit si Kiki na pamilyar. Pero si Professor Wertner ay matagal nang alam ang tungkol dito. May pambihirang lakas itong si Will. May katawan siya na sobrang tibay. May kakayahan siyang basahin ang sitwasyon at basahin ang stratehiya ng kalaban niya. Nung aatake na ang halimaw, nabasa na niya ito at nagawa niyang hiwain ang braso ng halimaw. Buong pagmamalaking sinabi ni Wertner na kahit walang mahika si Will, siya naman ang nag-iisang tunay na mandirigma. Gagamitin ni Will ang espada ng halimaw pero gumamit pa ito ng lilang enerhiya. Hindi umatras si Will. Gamit ang dambuhalang espada, tuluyang winasak ang halimaw sa isang malaking pagsabog ng liwanag. Nang mahawi ang makapal na usok mula sa labanan, kalmadong naglakad si Will palapit kay Sion. Subalit, sa halip na pasasalamatan, matinding inis ang mababaka sa mukha ni Sion. Isang mabigat na sampal sa kanyang pride bilang isang mahikero na maligtas ng isang taong itinuturing na kulelat. Nagpupuyos sa galit si Professor Snape. Ay, Professor Edward pala. Hindi matanggap na ang isang taong walang mahika ay nakagawa ng ganoong kabayanihan. Kinabukasan, galit na naman si Professor Wertner. Wala naman din siyang magagawa kaya kinilala na lang niya ang nagawa ni Will. Dahil sa matagumpay na pagkakapaslang sa halimaw, ginawaran si Will ng 10 credits. 5 taon na ang nakalipas, si Will Surfert ang naging sentro ng usap-usapan at pangungutya sa akademya. Ginamit lang daw si Will para mapilitan din si Elf Arya na maging salamangkera. Magia Vander na si Elf Arya kaya hindi na kailangan si Will. Dito sa harapan ng punong guro na si Caldren Anev, binigyan si Will ng pagsubok. Ipinamalas ni Will ang kanyang pambihirang bilis at angking galing sa paghawak ng espada. Matapos niyang hiwain ang lahat ng mahika, pinayagan siya ni Miss Caldren na magpatuloy sa akademya. Lumuha si Will. Gusto niyang malaman kung may pag-asa siyang maging isang Magia Vander. Basta ba magsisikap si Will at hindi siya mawawalan ng loob, malay natin, baka nga magawa niya.
Natutuwa ang punong guro na ang espada ay gustong maging isang magic wand. Balik sa kasalukuyan, sa loob ng silid-aralan, idiniin ng kanilang guro ang pinakamataas na pangarap ng bawat estudyante, ang makaakyat sa Upper Institute. At mula dito, kikilalanin sila bilang isa sa mga makapangyarihang Magia Vander. Ang problema ay lahat ng nandito ay nanganganib na hindi makagraduate. Kahit na nakakakuha siya ng mga perpektong marka sa teorya at pagsusulit, palagi naman siyang bumabagsak pagdating sa mga praktikal na pagsubok ng mahika. Habang naglalakad sa malawak na pasilyo, pumalingaw-ngaw ang mga bulong-bulungan tungkol kay Sion Ulster. Isang tanyag at magaling na salamangkero si Sion na kamakailan lang ay mag-isang nakapaslang sa isang mapanganib na Evil Sentinel. Ngunit mababakas ang isang madilim at nakakapasong galit sa mga mata ni Sion. Kasi alam na niyang hindi siya ang gumawa nun. Nang hindi sinasadyang mag-cross ang landas nila ni Will, sumiklab ang isang mabigat na tensyon. Sumabog sa inis si Sion kay Will. Habang nagbabaga ang kanyang mga paningin, mabilis siyang ipinagtanggol ng kanyang matapang na kaibigang si Colette. Sa kabila ng paglisa ng mga nang-aapi, inaalam ni Colette kung may nangyari sa kanila ni Sion. Samantala, sa harap ng punong guro, mariing iginigiit ni Professor Snape, ay Edward pala. Napatalsikin na si Will sa akademya. Para kay Edward, isang kalapastanganan na ang isang taong walang mahika ay nangangarap na maging isang magiting na Magia Vander. Tiningnan niya ang grades ni Will. Batid ni Headmistress Caldren na si Will ay walang kapantay pagdating sa mga nakasulat na pagsusulit at teorya. Pwede siyang maging healer, pwede din maging artificer. Ang problema ni Edward ay gusto ni Will na maging Magia Vander. Dahil dito, hinayaan niyang si Edward ang humusga sa kapalaran ni Will. Pwede niyang bigyan ng pagsubok si Will. Kung bumagsak siya, si Professor Edward na ang bahala kung anong mangyayari kay Will. Isang nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa labi ng propesor. Tingin ni Headmistress Caldren na si Edward, ang tinaguriang Dark Viper Mage, ang nakakaalam kung ano ang kinakailangan para maging isang Magia Vander. Dito naman kay Will. Humingi siya ng tulong kay Colette para buksan ang locker niya kasi wala naman siyang mahika. Sa loob ng tahimik na aklatan, ipinamalas ni Will ang kanyang nag-aalab na determinasyon. Nagsusunog siya ng kilay, matiyag ang pinag-aaralan ng mga kasaysayan ng elves at dwarves upang punan ang kanyang kakulangan sa mahika. Masama ang naging trata sa mga dwarves na mula sa ibang mundo dahil pinagmalupitan at pinagsamantalahan sila, kaya nakipaggyera sila sa tore. Mga 10,000 sila. Sobrang tuwang-tuwa si Will dahil naiintindihan niya ang mga dwarves. Ang matinding determinasyon ay kayang lagpasan ang mahika. Nagkukulitan sila ni Colette, ngunit nagimbal sila ng malamig na presensya. Inutos ng propesor na sumunod siya sa malawak at walang laman na spell hall. Sa ilalim ng pagkukunwari ng isang espesyal na karagdagang aralin, dinala ni Edward si Will sa isang patibong. Isang walang awang hamon ang binitawan ni Edward laban sa kanyang estudyanteng si Will. Patamaan siya kahit isang beses bago matapos ang laban o tuluyang mapatalsik sa akademya habang buhay. Nagsimula na si Professor Edward sa pag-atake. Pinatawag naman ng headmistress si Professor Wertner. Pinakita niya yung nangyayari kila Edward at Will. Ibinunyag ng punong guro na ang brutal na sagupaang ito ay hindi basta parusa, kundi isang masela na pagsubok upang sukatin kung karapat-dapat nga ba si Will na tahakin ang landas ng mga maharlikang salamangkero. Sa pag-arangkada ng labanan, mabilis na ipinalasap ni Professor Edward ang kanyang nakapangingilabot na lakas. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog at naglalagablab na itim na mahika ang walang habas niyang ipinukol kay Will. Pero hindi ito patas para kay Wertner dahil si Edward ang pinakamalapit ng maging Magia Vander. Kundi lang siya natalo, malamang nakaakyat na din siya sa tore. Yung Dax Darbicans ni Professor Edward ay isa lang low-level dark magic pero grabe na din ang lakas nito. Sumubok-sumugod si Will pero hindi man lang niya matibag ang magic shield ni Professor Edward. Bawat atake ni Edward ay nagpabagsak, nagpatalsik at nag-iwan ng matitinding sugat sa katawan ni Will. Hindi na kailangan pang mag-incantation in Professor Edward para gumamit ng mga spells. Tumayo si Kiki at umalis. Sinabi ni Professor Edward na 2 spell lang ang gagamitin niya. Itim na apoy para sunugin siya at ang magical shield niya. Ginamit niya ang Magical Doctrine number 27. Gagamit siya ng sobrang daming Dax Darbicans. Agad na tumakbo si Will dahil alam niyang delikado na ito. Pinaulanan na ni Professor Edward si Will. Napakalaki ng agwat nila, kung sana lang nandito yung espada niya. Samantala, hindi mapakali si Colette sa labis na pag-aalala. Walang ideya sa madugong labanan na nagaganap, iginuhit ang kanyang isipan ng isang nakakatawa ngunit nakakatakot na senaryo kung saan ginagawang laruan at walang awang pinapahirapan ng propesor si Will gamit ang isang letigo. Dito niya napansin si Kiki na sugatan. Humihingi siya ng tulong sa locker ni Will. Alam na ni Colette na nasa panganib si Will.
Pagbalik kay Will, nakahandusay siya. Para sa guro, kung hindi siya kaya lagpasan ni Will, hindi siya magiging Magiavander. Buong kayabangan nitong minaliit ang kakayahan ng binata habang inaalala ang isang kwento ng mga 10,000 duwende na nag-alsa. Isang salamangkero lang ang naging katapat nila, ngunit hindi niya isusuko ang pangarap niya. Kasi gusto niyang makasama ang taong minamahal niya at ang pangako niya kay Elfie na hindi niya pwedeng talikuran. Lalong nagalit si Professor Edward dahil tingin niya ay sobrang babaw ng dahilan niya para lang maging isang Magiavander. Nandito na si Colette bitbit ang nag-iisang pag-asa ni Will at hinagis niya ang espada kay Will. Sinuot na ni Will ang salamin niya na galing kay Elfie. Umatake si Professor Edward pero hiniwa lang ng espada ni Will ito. Nagulat ang Professor dahil ang espada ay isang Moria Blade. Naghanda na uli si Professor Edward ng libo-libong Daxdar Beacons. Binalot ng matinding takot si Will. Sumugod pa din siya ngunit habang inaalala niya ang tapang ng maalamat na general ng mga duwende. Kahit nag-iisa na lang siya, hindi siya sumuko, hanggang sa nakatama din ang general sa salamangkero. Dahil dito ay kinilala na ng mga salamangkero ang eksistensya ng mga duwende. Ginamit niya ang mga bato at buong tapang na lumusab habang pinapaulanan ng dark magic. Bigla siyang tumalon na ikinagulat ni Professor Edward. Nagawang wasaki ni Will ang shield ni Edward at nagkatutukan sila ng sandata. Nagawa ni Will na sugatan ng pisngi ni Professor Edward. Wala nagawa si Professor Edwards kundi kilalanin ang kakayahan ni Will tulad ng nangyaring pagkilala ng salamangkero sa mga duwende. Binigyan siya ng 5 credits sa spellwork at tuluyang naglakad paalis. Mabilis siyang sinalo at inalalayan ng kanyang tapat na kaibigan. Pumalakpak naman si Headmistress Caldren. Pinag-uusapan ng mga guro ang kamanghamanghang taktika at tapang na ipinamalas ni Will. Tila ba tinalo mismo ng kanyang katapangan ng mahika. Sa tahimik na dormitoryo ng Rig Arden, siya ang roommate ni Will na si Rusty. Naghanda siya ng omo rice para kay Will na puno ng pagmamahal. Nakadungaw siya sa bintana, umaasang sa anumang sandali ay uuwi na si Will. Masisilayan ng isang madamdamin at nakakadurog pusong paalam. Nung paalis na si Elf Arya, nangako si Will na aakyatin niya ang pinakatuktok ng tore kahit wala siyang mahika. Isang pangakong ikanintal sa kanilang mga puso na tinumbasan ni Elf Arya ng pangakong maghihintay siya, gaano man ito katagal. Balik sa kasalukuyan, upang tustusan ng pag-aaral, siya ay naghahatid ng pahayagan sa mga iskinita kasama ang kanyang munting kasamang si Kiki. Ngunit, nung sinubukan niyang kunin ang muntik ng malaglag na pahayagan, may isa pa ding nalaglag. At dito niya nakita ang balita. Ang kanyang kababatang si Elf Arya ay kinikilala dahil nakalikha na siya ng 12 mahika. Sobrang saya ni Will para kay Elfie. Pero dito din niya nalaman na may pinapagawa pala si Elf Arya sa kanila. Dito sa dormitoryo nila, bumalik si Will upang humingi ng tulong sa kanyang kaibigang si Rusty. Humiling siya na gawan siya ng magical item. Mayroong isang malaking misyon na ibinaba mismo si Elf Arya para sa buong akademya. Ang paghuli sa mga Frostwalker na nagkukubli sa ika-4 na palapag ng piitan. Nakiusap si Will na gawan siya ng magical item na kailangan niya para sa palapag na ito. Batid ang determinasyon ng kaibigan, buong pusong iniabot ni Rusty ang 3 espesyal at makapangyarihang bowl ang imbensyon niya. Dito sa ka-4 na palapag ng piitan, nakita niya na sobrang daming salamangkero ang pumunta. Ang lahat ay uhaw na magpasiklab at tuparin ang utos ng tanyag na si Elf Arya. Kahit si Sion ay todo ang pagpapasikat, gumalaw na agad si Will dahil baka walang matira sa kanya. Tumambulat sa kanya ang babaeng napapaligiran ng halimaw. Agad na kumilos si Will. Tinapos niya ang mga halimaw ng walang kahirap-hirap. Kinamusta agad niya ang babae. Agad siyang nagpasalamat kay Will. Nagpakilala siyang si Iris Churchill. Sa eskwelahan naman, nagle-lecture si Professor Werner tungkol sa paglikha ng mahika. Kung makakalikha sila ng mahika, agad silang makakaakyat sa tore. Pero alam ng mga estudyante na hindi ito simple. Kung ganun lang itong kadali, ito na ang ginawa ng lahat ng mag-aaral. Dito makikita kung gaano kagaling si Elf Arya kasi 12 ang nilikha niya. Masasabing isa na siya sa pinakamagaling na salamangkero sa kasaysayan. Si Colette naman ay halatang sinusukat ang galing ni Elf Arya at nahalata agad ito ng kaibigan niya. Nagseselo si Colette kasi grabe ang galing ni Elf Arya kumpara sa kanya, kaya maaagaw ang Will My Loves niya. Todo deny naman si Colette. Balik sa piitan, masayang ibinabahagi ni Iris na gusto din niyang maging Magiavander at tumulong sa mga nagpapanatili ng kalangitan. Ang katotohanan kasi nito, walang nakakaalam kung ano talaga ang itsura ng tunay na kalangitan. Yung langit nila ay gawa lamang sa mahika. Isa lang itong harang laban sa kadiliman. Ayon sa kwento, kapag nawala ang barrier, mababalot ng kadiliman ng mundo at magkakaroon ng kalamidad. Kaya ginagawa nila ang lahat para matulungan ng mga Magiavander tulad na lang ng ginagawa nila ngayon na pagkuha ng ice cores na makakatulong sa pagpapanatili ng langit. Nakilala na din niya si Lady Elf Arya. Binalikan niya ang isang nakakakilabot na sandali kung saan siya ay napalibutan ng mga halimaw. Ngunit sa gitna ng kanyang kapahamakan, isang nakakabulag na liwanag ang lumitaw mula sa yelo. Dumating ang kanyang tagapagligtas. Ang mainit ng ngiti at pag-abot ng kamay niya ang naging dahilan upang isumpa ni Iris ang kanyang walang hanggang katapatan sa kanya. Naging fangirl
girl na siya kumbaga. Nais ni Iris na makahanap ng isang Frostwalker, ngunit bigo ang kanyang search spell na matuntun ito. Dito nang ibabaw ang galing ni Will. Ginamit niya ang kanyang matalas sa pakiramdam at karanasan sa pakikipaglaban. Sa pamamagitan lamang ng pagsusuri sa mga kakaibang marka at malalaking piraso ng yelo na naiwan sa paligid, natukoy niyang isang hindi pangkaraniwan at napakalaking panganib ang naghihintay sa kanila. Habang pilit na inuunawa ni Iris ang sitwasyon, tahimik na inihanda ni Will ang kanyang sandata. Mula sa itaas, bumagsak ang isang nakakapangilabot na higanti, ang Frost Rex. Ito ang pinakamalakas sa mga Frostwalker. May katumbas itong 6 na credits. Nagpakawala ito ng isang asul na enerhiya na agad na naiwasan ni Will. Agad din naging yelo ang atake ng halimaw. Puno ng takot at pangamba, binalaan ni Iris si Will. Iginigiit na ang halimaw ay imposibleng matalo gamit ang pisikal na mga atake. Kapag nadikit siya dito ay agad siyang magiging yelo. Mahika lang talaga ang panlaban dito. Taliwas sa babala ni Iris, buong kumpiyansa niyang ipinagmalaki na tinalo na niya ang ganito klaseng halimaw ng maraming beses. Sumugod siyang muli, matapang na umiiwas sa mga mapanirang atake. Patuloy ang pag-atake ng halimaw pero patuloy lang ding naiiwasan ni Will ang mga atake nito. Umiiwas, at nag-aabang ng tamang pagkakataon. Dito na niya hinagis ang hook ng magical item niya. Pagkatapos ay gamit ang bilis, umikot-ikot siya nang maitali ang cable sa buong katawan ng halimaw. Ang kahinaan ng halimaw na ito ay apoy. Nung hindi na makagalaw ang halimaw, pinilit pa din itong pumalag. Hinawakan niya ang kamay niya at lumikha ng kislap na nagdulot ng apoy. Naging mitya ito para ma-detonate ang bomba. Isang nakakabinging pagsabog. Napakalaki ng naitulong ng magic items ni Rusty. Sa sandaling iyon, nagbago ang ugali ni Iris. Ang kanyang husay ay hindi nasusukat sa mahika, kundi sa talas ng kanyang isip at karanasan sa pakikipaglaban. Bitbit ang pagkamangha at determinasyon, naglakbay si Iris patungo sa nagtataasang at marangyang tore ng mga salamangkero. Humakbang siya papasok sa mga naglalakihang pinto, handang harapin ang pinakamataas na kapulungan ng mahika, ang Magia Vander. Nabanggit ni Torzus na sa kasalukuyan, hindi nila kakayanin ang Celestial Host dahil kulang sila sa numero at lakas. Kaya nagtanong si Torzus kay Iris na tinuturing nilang Watcher kung may nahanap sila. Buong tapang niyang inirekomenda ang isang walang talento at walang mahikang binatilyo, Will Surfert. Ang reaksyon ng mga makapangyarihang pinuno ay iba-iba at matalim. Nagkagirian pa si Eleanor at Torzus dahil magkaiba sila ng paniniwala. Ayaw ni Eleanor pero interesado si Torzus. Pumagit na agad si Caryat. Ang kanyang simpleng solusyon ay antayin ang resulta ng Grand Magic Festival. Dito sila makakakita ng mga karapat-dapat na umakyat sa tore. Hamupa na ang tensyon at umalis na si Torzus. Sumunod na din si Eleanor. At pati na din si Caryat. Nagkwento si Iris tungkol kay Will. Masaya si Elf Arya at sinabing mag-aantay siya kay Will. Sunod na araw, para umabante sa Upper Institute at makamit ang inaasam na titulong Magia Vander, inilabas ng mga mag-aaral ang kanilang pinakamalalakas na mahika laban sa mga naglalakihang golem. Nagliyab ang bulwagan sa nagbabagang apoy ni Sion. Habang mabilis at malakas naman ang atake ni Colette gamit ang mga bato, pinaulanan niya ang golem. Dahil dito ay parehong nakapasa si Sion at Colette. Subalit, tila na pag-iwanan ng tadhana si Will. Inasar agad siya kasi hindi pwedeng suntukin niya ang golem. Natigilan ang pagsuntok niya at tumilamsik siya sa atake ng golem. Tanging tawanan at matatalim na salita ng pangungutya mula sa kanyang mga kaklase ang sumalubong sa kanya. Nakakapasong kidlat na hugis pana ang inihanda ni Lihana. At marahas na ipo-ipo naman ang ipinamalas ni Wignall. Pinaulanan ni Lihana ang golem. Matinding puwersa ang ipo-ipo ni Wignall. Pareho silang pasado at nasa 10,000 ang credits nila. Ngunit ang tunay na umagaw ng pansin ay ang nagyayelong kapangyarihan ni Julius. Dito na niya ginawang yelo ang lahat ng mga golem. Isang patunay kung bakit siya kabilang sa mga elitistang may higit 10,000 credits. Agad nagdeklara ng gyera si Julius Kilo Wignall at Lihana. May sikreto siya na gagamitin para talunin silang dalawa. Sinira ni Wignall at Lihana ang bulaklak na sumisimbolo sa pagtanggap sa hamon ni Julius. Dahil silang tatlo ay may 10,000 credit, sila ang tinutukoy na pinakamagaling na tatlo sa taon nila. Naupo si Will sa isang madilim na sulok ng koridor. Ito na ang kanyang huling taon, at ang kanyang 5,000 credits ay malayo sa kinakailangan para makapagtapos. Lumapit pa ang mayabang na si Julius kasama ang kanyang mga alagad. Nilait nila at tinapakan lalo ang natitirang kumpiyansa ni Will. Minabuti na lang ni Will na tumayo para iwas sa gulo. Sa loob ng maingay na dining hall, mariing ibinaba ni Colette ang kanyang tray sa harap ni Will. Ipinaalala niya kay Will na kahit kulang ang kanyang credits, may pag-asa pa siya sa Grand Magic Festival. Kung magagawa niyang makuha ang atensyon ng mga scouts, maaari pa rin siyang makaakyat sa Upper Institute. Maraming nang nakaraan na scout at agarang nakuha sa Upper Institute. Ginaganap ito kada 2 taon. Ito ang pinakamalaking kaganapan kung saan naglalaban-laban ng 5 na makapangyarihang paksyon upang makapukaw ng atensyon
sa mga scouts mula sa mataas na tore. Ang faction ng Lightning Lord Swan, si Torzus Fast. Ang Sacred Elf Swan, Elif Kanan. Ang Flame Emperor Swan, Ins India Barem. Ang Ice Maiden Swan, Albus Vina. Ang Light Sovereign Swan, Masterius Noah. Nabanggit din ni Colette ang tungkol sa mga Watchers na nag-scout din. Dahil sa kanyang kakulangan sa paggamit ng mahika, ang festival na ito ay nagdadala lamang ng mapapait na alaala kaya ayaw na niyang sumali. Hindi siya lalahok upang maiwasan ng panibagong kahihiyan. Lahat ng mga estudyante ay naghahanda na para sa Grand Magic Festival. Malaking bagay kasi talaga sa Upper Institute ang Grand Magic Festival kaya kinumbinsi uli ni Colette si Will. Kaso ang kanilang mainit na usapan ay naputol nang mapansin ni Colette ang isang tila barrier sa kabinet, isang nakatagong harang na mahika. Sa tulong ng kapangyarihan ni Kiki, matagumpay nilang nabasag ang harang. Binalot ng kuryosidad, sabay nilang tinahak ang nakakakilabot na dilim upang tuklasin kung ano ang nasa ilalim. Ang tumambad sa kanila ay isang patagong sag-alan kung saan walang habas na pinagpupustahan ng mga kapwa nila mag-aaral ang mga mananalo sa paparating na festival. Bago pa man nila tuluyang maproseso ang kanilang nadiskubre, napansin nilang nandito din si Sion. Nagtataka din sila Colette kung bakit nandito si Sion kahit hindi naman siya pumupusta. Agad na dinipensahan siya ng mga alagad niya. Hindi naman siya nandito dahil inaalala niya yung layo ng spread sa pagitan ni Sion at Lihana. Wala kasi siya sa top 3. Nagalit bigla dito si Sion. Tinanggi niya na yun ang dahilan at nandito siya. Saka kaya lang siya wala sa top 3 ay dahil sa written test. Pero kung galing lang sa mahika, kasing galing niya yung top 3. Mas lumakas na siya kumpara sa araw na yon. Sila lang ni Will ang nakakaalam sa tinutukoy ni Sion. At dito'y umalis na si Sion. Balik sa klase nila, uwian na. Nag-iimpake si Will pero agad siyang tinanong ni Colette kasi gusto niyang samahan si Will sa dungeon. Ngunit, kailangan niyang magtrabaho sa taberna ni Gina. Naiwan si Colette na dismayado. Pakiramdam niya ay natanggihan siya sa date ni Will My Loves niya. Dito, sa loob ng isang mausok at amoy alak na tavern, nag-iiba ang mundo ni Will. Ang tavern ay puno ng mga matipunong dwarves. Ipinakita ni Will ang kanyang sipag, isang estudyante sa umaga at isang manggagawa sa gabi, para matustusan ang kanyang pangarap. Si Rusty ay nandito din dahil humingi ng tulong si Will sa kanya. Dito lumabas ang tunay na puso ng ating bida. Nang tanungin kung bakit siya nagtitiis na pagsilbihan ng mga duwende, matapang silang ipinagtanggol ni Will. Para sa kanya, ang mga duwende ay masisipag. Nakaka-relate din siya sa kanila. Sila ang mga nilalang na tumanggap sa kanya nang walang panghuhusga sa kabila ng kanyang mga pagkukulang sa mundo ng mahika. Sa isang iglap, tila huminto ang oras. Nagbago ang ihip ng hangin nang dumating ang tatlong salamangkero na balot ng kayabangan. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan nang nagpakita ng pambabastos si Julius. Napansin din niyang nandito ang kulelat na si Will at nagtatrabaho. Bagay daw si Will at ang mga duwende dahil pareho silang walang kwenta. Napiko na si Donan kay Julius pero si Julius pa ang nainis. Alam niyang hindi makakapalag ang mga duwende sa kanila. Taga-ibang mundo sila at tingin ng mga taga rito ay mahina ang mga duwende. Pinayagan lang silang manatili sa mundong ito dahil winasak ng celestial hosts ang mundo nila. Ang mga elves ay pinayagan din na manatili sa mundong ito. Pero mas maganda ang trata sa mga elves kasi may mahika sila di tulad ng mga duwende. Kapag may ginawang masama ang mga duwende, malalagay sa alanganin ang katayuan nila. Matindi ang diskriminasyon sa kanila. Naghahanap naman ng pagkain si Julius. Kaya nandito na si Rusty para ibigay ang pagkain mula sa tavern. Pag-abot ng pagkain ay patuloy ang panglalit nila sa pagkain ng mga duwende. Walang kwenta at kataspan ng pawis. Kumbaga pang mahirap. Hindi na nakatiis si Will. Lumapit siya sa kanila at pinapabawi ang mga pang-iinsulto nila sa mga duwende. Ang mga beans na ito ay bunga ng paghihirap at pagsusumikap ng mga duwende. Dugot pawis nila ang nilaan para lang maani ito kahit tuyot ang lupa. Hindi papayag si Will na lapastanganin nila ito. Walang pakundangan, sinipa ni Julius ang pagkaing inihain sa kanya. Walang pake si Julius. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang dalawang alipores ni Julius. Nabasa na din ng beer si Julius kaya magkakainitan na talaga sila ni Will. Gamit ang kanyang kapangyarihan, nagpakawala siya ng isang malakas na mahika. Pilit na umiwas at tumalon si Will upang takasan ang mga matutulis na yelong bigla na lang sumusulpot mula sa sahig. Ayaw niya magpatusok kay Julius. Ngunit unti-unti na-corner si Will hanggang sa tuluyang binalot ng matigas na yelo ang kanyang mga braso na nag-alis ng kanyang kakayahang lumaban. Linapitan siya ni Julius. Si Rusty ay mukhang handa ng sumali. Ngunit sa titig ni Will, hindi siya natitinag. Mababakas kay Julius ang kanyang mali siya. Hindi na raw sapat ang simpleng parusa para kay Will. Mas nais nitong durugin ang kanyang dignidad at ipahiya siya ng lubusan sa gaganaping Grand Magic Festival kung saan lahat ay makakapanood.
Buong lakas niyang binasag ang yelong kumukulong sa kanyang mga braso at matapang na sinalubong ang dulo ng wand ng kanyang kalaban. Itinakda na nila ang mabigat na kapalit ng kanilang tunggalian. Ang tuluyang pagpapatalsik kay Will mula sa akademya sakaling siya ay matalo. Kapalit ng isang formal na paghingi ng tawad ni Julius para kay Ginoong Donen at sa mga inalipustang duwende kung si Will naman ay manalo. Nandito na ngayon sa silid ng atayan si Will. Bakas na bakas sa mukha ni Will ang matinding determinasyon. Nagsimula na ang inaabangang Grand Magic Festival. Isang marangyang entablado kung saan sinusuri ng mga matatalas na mata ng mga scout ang mga may potensyal. Ang unang paligsahan ay ang Sky Race at sakay ng kanyang dambuhalang pulang wyvern, tila walang kahirap-hirap na bumiyak sa hangin si Lihana. Pansin na nagkalat ang mga scout ika ni Headmistress Caldren. Tulad na lang ng katabi niya ngayon. At dito'y nakapagtala ng bagong record si Lihana. 2 sunod na siyang kampyon. Agad na nag-disguise si Iris dahil may kailangan siyang i-cheer. Makikita naman si Sion na naghahanda dahil kasali siya sa Crown Attack. Sumali siya dahil inaya siya ni Colette sa team nila. Pero pagpasok niya sa locker, nagpupuyo sa galit si Sion. Hindi niya matanggap ang pakiusap ni Colette na kasama sa koponan ng talunang si Will. Kinailangan kasi talaga nila si Sion dahil kailangang mahigit 21,000 credits ang 3 miyembro ng team. Humingi ng tawad si Will dahil nadamay pa si Sion. Galit na galit si Sion dahil wala siyang intensyon na tulungan si Will. Biglang dumaan si Julius. Nagkatitigan sila ni Julius at nainis si Sion kasi hindi man lang siya tinitingnan ni Will. Masakit ito sa pride niya. Nakatuon lang ang pansin ni Will kay Julius. Handa na ang lahat para sa pinaka-inaabangang panghapong kaganapan. Ang mabagsik na Crown Attack, si Mike Myers ang play-by-play. Sa komentaryo naman ay ang kinatatakutan at kinaiinisan na si Professor Edward. Biglang nagalit si Mike dahil mahihirapan siyang mag-play-by-play dahil sobra namang nakakatakot yung partner niya. Agad na pinaghanda ng kabaong ni Professor Edward si Mike sa susunod na klase nila. Ang Elf Faction ang maghahanda sa playing field ng Crown Attack. Lumitaw ang Magic Circle at gumuhit ng 5 lugar. Sa pamamagitan ng mga makapangyarihang engkanto, nabuo ang isang malawak na arena na may iba't ibang mapanganib na kapaligiran. May mga nagbabagang bulkan, ang Marshland Zone, Badlands Zone, Grassland Zone, at ang Woodland Zone. Magsisimula ang lahat ng team sa panlabas na gilid. Ang layunin ng bawat koponan na binubuo ng 3 estudyante. Tawirin ang mga nakamamatay na bitag na inihanda ng mga professor nila at maging unang makakuha sa kumikinang na korona na nakalutang sa gitna ng stadium. Nagbigay ng komento si Professor Edward pero agad siyang pinutol ni Mike kahit sumasang ayon naman siya. Nasabi pa niya mismo sa harapan ng lahat na sa sikretong postahan na hindi na sikreto, si Wignall ng Squad 12 ang paborito na manalo. Ibinunyag din niya na pumusta siya kay Wignall. Ngunit nang mapadako ang tingin sa Squad 6, umalingaw-ngaw ang mga panunuya. Para sa mga manonood, siya ay isang malaking payaso. Dito ay inanunsyo na ni Mike na malapit na sila magsimula. Sa pag-ilaw ng hudyat, mabilis na nagsipagtakbuhan ang mga kalahok. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, isang hukbo ng mga dambuhalang golem na gawa sa bakal ang hamarang sa daraanan nila Julius. Habang ang ibang koponan ay napatigil, walang pag-aalinlangang sumugod si Will. Dito ay ginamit ni Colette ang mahika niya at binigyan si Will ng gauntlet na gawa sa mahika. Sa matinding pagpapakita ng lakas, wasak ang mga golem na ikinagulat ng mga manonood. Ang mga nangungutya kay Will ay naiwang nakanganga at hindi makapaniwala sa nasaksihang lakas. Ang maganda dito ay gawa sa mahika yung gauntlet niya kaya hindi niya linalabag ang patakaran. Kasi parang gumagamit pa din siya ng mahika sa tulong nga lang ng kakampi niya. Bumalik ang alaala ni Sion sa isang madilim at nakakapanindig balahibong kuweba. Matinding hiya at naapakan ng pride niya. Kaya simula ng araw niya yon ay nagsumikap siya para lumakas. Pero naiinis siya kasi hindi pa din siya pinapansin ni Will na parang wala lang siya. Ang labanan ay dinala sa malupit at mabatong kalupaan ng Badlands. Humarap ang pangkat ng ating bida sa umuulan ng mga patibong. Ginamit ni Will ang gauntlet niya para maglabas ng pader na gawa sa lupa. Si Colette naman ay nagcast ng mahika. Mula sa maraming magic circle sa kalangitan, tumawag siya ng mga espadang gawa sa mahika. Pinulot ito ni Will at binato sa mga cube. Isa-isang nasira ang mga cube. Nagulat ang mga scouts. Mabilis na babasa ni Will ang mga patibong at kung paano ito kokontrahin. Dagdag pa ni Professor Edward na dahil ito sa palaging nasa dungeon si Will. Malawak ang kaalaman at karanasan niya dito kaya lahat ng galaw niya ay walang nasasayang. Todo cheer din si Iris para kay Will. Dahil dito ay sila na ang nauuna. Samantala, ang kalupitan ng pagsubok ay patuloy na lumalamon sa iba, habang ang ibang squad ay hirap na hirap sa patibong sa yelo. Yung iba naman ay hirap sa mga patibong sa bulkan. Ang Squad 6 nila Will ay patuloy lang sa pag-arangkada. Nung nalaman nila Julius na ang grupo ni Will ang nangunguna, nakangisi at tila may masamang balak siya para mapigilan sila. Sila Will naman ay nakarating na sa Enchanted Woods. Isang maling galaw at biglang umilaw ang mga nakatagong patibong.
Gamit ang kanyang talas ng isip at mabilis na pagkilos, hinukay niya ang lahat ng patibong ng sobrang bilis at tinutok sa isa't isa. Dahil dito ay pumutok na ang lahat ng mga patibong. Nagpatuloy sila at alam niyang marami silang makakaharap na grupo dahil malapit na ito sa crown. Nagplano siya ng isang patibong upang abangan ang grupo ni Julius. Ngunit biglang may umataking yelo kay Will. Pagtingin nila ay nandito na pala si Julius ngunit wala ang dalawang alagad niya. Walang pakundangan siyang nagpaulan ng malalaki at matatalim na kristal na yelo. Napilitang umatras at dumipensa ang ating bida. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man siya tuluyang matamaan, isang malakas na pagsabog ng apoy ang yumanig sa paligid. Nawasak ang mga yelo mula sa nakakapasong init. Nakita ito ng mga manonood sa stadium. Hindi niya alam kung anong nangyari. Si Sion ay sinabihan si Julius na huwag sumali. Nagalit si Colette. Paliwanag ni Sion na sumakay siya sa kanila hanggang dito. Ngayon naman niya gagawin ang gusto niya. Hindi maintindihan ni Will kung bakit ito gustong gawin ni Sion. Walang awang nagpapakawala ng isang nakamamatay na atake si Sion. Grabe ang pagkamunhi niya kay Will. Mamamagitan dapat si Colette pero biglang hinarangan siya ng isang higanteng pader na yelo. Nandito pa din pala si Julius at pinapahirapan niya si Colette. Patuloy na gumamit ng fire magic si Sion. May hiwalay siyang atake na nagpalipad ng espada ni Will. Gusto ni Sion na muling kunin ni Will ang kanyang sandata. Sa isang madilim na alaalang bumabagabag, makikita natin ang isang batang nag-iisa. Tahimik niyang tinitiis ang pighati hanggang sa pumagitna si Sion. Sinunog ni Sion ang mapang aping papel. Isang alok ng tulong, ngunit kapalit ang pagiging sunod-sunuran niya si Will. Hindi siya pinansin ni Will kaya marahas siyang pinigilan ni Sion. Ang kanyang mga mata, malalaki, madilim, at walang emosyon, ay tila sumisigaw na, layuan mo ako. Isang malamig na tingin na nag-iwan ng malalim at nag-aapoy na sugat sa ego ni Sion. Hindi niya pinapansin ang nasa paligid niya. Mula sa araw na yon, sumibol ang matinding galit ni Sion kay Will na itinuring siyang parang hangin lamang. Bumalik tayo sa nagbabagang kasalukuyan. Sunod-sunod na nagliliyab na mahika ang ipinukol niya kay Will. Pilit na hinahamon itong bumunot ng espada at lumaban. Ngunit sa kabila ng nag-aalab na panganib, nanindigan si Will. Mariin siyang tumanggi na saktan ng kanyang teammate. May binitiwan kasi siyang pangako sa mga duwende. Ang pagtangging ito ay lalo lamang nagpainit sa ulo ni Sion. Nasaksihan ng mga manonood ang hindi kapani-paniwalang pagtataksil na ito. Maging ang mga guro ay hindi makapaniwala sa nakikita nila. Sa gulat ni Mike, tinanong niya si Professor Edward kung anong opinyon niya. Isang malaking pagkakamali ang umatake ng kakampi. Isang aksyong tiyak na magdudulot ng matinding bawas sa puntos nila sa mga scout. Ito na nga ang naging epekto. Sa hanay ng mga mag-aaral, mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Rusty. Sa kalagitnaan ng tensyon, masiglang dumating si Iris, isang babaeng may kakaiba at masiding pagkahumaling kay Will. Nag-aalala si Rusty na maraming nagmamahal sa Will my loves niya. Nandyan pa si Colette. Gustong pigilan ni Colette sila Will at Sion pero kailangan niya munang asikasuhin si Julius. Inasar siya ni Julius kasi takbo lang siya ng takbo. Hindi niya deserve yung bansag sa kanyang Earth Princess. Ginamitan uli siya ng yelo ni Julius kaya napilitan na siyang gamitin ang Earth Magic niya para dumipensa. Kaso naapakan pala niya yung patibong sa lugar na ito. Naputukan tuloy siya. Balik sa stadium ay nagtataka ang mga manonood dahil sa lahat ng lugar nandun si Julius. Gumawa siya ng mga clone na yelo na nagpakalat sa iba't ibang panig ng arena. Katapat niya ngayon si Wignall. Pinagmalaki ni Julius na ito ang secret weapon niya. Gamit ang isang mabilis at malakas na salamangka ng hangin, walang hirap na winasak ni Wignall ang yelong kopya ni Julius na nag-iwan ng pagkamangha at bulungan sa mga manonood. Pinag-usapan ng mga manonood yung ginawa ni Sion sa sarili niyang koponan. Hindi siya maintindihan ni Gordon. Sa gitna ng isang nakapapasong tanawin na napapalibutan ng apoy, bakas sa mukha ni Will ang pagod at pagkalito. Kinwestiyon niya ang matinding obsession at po-out ni Sion sa kanya. Isang sulyap sa nakaraan, walang awang binubuli si Will. Ipinapamukha ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Tiniis ito ni Will ng tahimik. Dito nakatayo si Sion, tahimik na saksi sa pagpapahirap na sinapit ni Will. Pinalayo niya si Sion kasi akala niya bobulihin lang din siya. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang mahalagang pangako. Kailangan niyang makaakyat sa tore para kay Elfie. Sa kanyang harapan, walang pag-aalinlangan, nagpapawala si Sion ng isang nakakapasong salamangka. At mula sa apoy ay isinilang ang isang dambuhalang ibon, ang Guardian Falcon. Pinasugod niya agad ang Guardian Falcon pero mabilis na umiwas si Will at nagawa pang hiwain ng pakpak ng nagliliyab na ibon. Subalit, laking gulat niya nang mabilis na maghilom ang mga sugat nito. Napagtanto niyang kailangan niyang wasakin ang core ng ibon para matalo ito. Ngunit inatake niya si Will sa likuran at pinaulanan pa sa harapan. Mahilig sa harapan at likuran.
Walang magawa si Will kundi salagin na lang ito. Hindi makapaniwala si Will kasi ginagamit lang ang Guardian para magkaroon ng pagkakataon ng salamangkero na bigkasin ng mga spells niya. Pero ginagamit ito ngayon ni Sion pang opensa. Sa loob ng arena, manghang-mangha ang guro nila pati na din ang mga scout. Napaka-high level ng spell na ginamit ni Sion. Pinupuri nila ang pambihirang talento at kapangyarihan ni Sion. Bilang tagapagmana ng pamilya Ulster at master ng salamangka ng apoy, ang kanyang ipinamalas na lakas ay sadyang lampas sa kakayahan ng isang ordinaryong estudyante. Balak nilang agad na mag-ulat kay Lord Caryat. Sa gitna ng labanan, sumabog ang tunay na hinaing ni Sion. Ito'y dahil hindi maintindihan ni Will kung bakit siya gustong makalaban ni Sion. Matapos niyang bulihin ng mahabang panahon si Will, bakit hindi siya nagagalit sa kanya? Napasigaw si Will na syempre galit na galit siya kay Sion. Pero sa ngayon, ang importante sa kanya ay talunin si Julius. Lalong nainis si Sion. Walang talento si Will pero ayaw niyang sumuko. Nakakairita ito sa kanya. Tapos ayaw man lang niya pansinin ang presensya niya. Ang labis na ikinagagalit ni Sion ay hindi man lang siya tinuring na karibal ni Will. Nagmamakaawang tingnan siya, harapin siya, at kilalanin ang kanyang presensya. Notice me senpai. Nang marinig niya ang mga salita ni Sion, napagtanto niya na ang lahat ng galit nito ay isa palang patagong pagkilala sa kanyang kakayahan. Ngayong kaharap niya ang isang taong buong pusong itinuturing siyang karibal na wala ang kanyang pag-aalinlangan. Ganon din si Sion at nagbigkas ng spell. Alam ni Will na imposible niyang maabala ang pagcast ng spell ni Sion dahil sa malaking birdie niya. Kaya balak niyang kontrahin na lang ang atake ni Sion at sabayan ito. Pinasugod ni Sion ang ibong nagliliyab. Gumamit siya ng sandamakmak na apoy na may kasabay pang atake ng Guardian Falcon. Pero gayon pa man, nabasa na niya ang atake ni Sion. Sumisid siya ng direkta sa nag-aalab na mahika. Nailagan niya ang mga apoy ni Sion. Walang alinlangang hiniwa niya ang pinakasentro ng ibon. Pero hindi sisuko si Sion at magbibigay siya ng huling putok. Bago pa man muling magbanggaan ang kanilang mga atake, nagawa ni Colette na pigilan silang dalawa gamit ang isang higanteng tipak ng bato. Galit na galit si Colette at ang damit niya ay gulanit dahil sa matinding sagupaan. Nagiinit pa rin ang dugo ni Sion at gustong makipaglaban. Pero lalo siyang nag-init nang mapansin niya ang kasuotan ni Colette. Magpalit naman siya ng damit dahil lumilitaw na ang kanyang balat. Pero kasalanan din naman nila kung bakit nagkaganito ang damit niya kasi naglaban pa silang magkakampi. Pinone na ni Colette si Will dahil alam niyang si Julius ang pakay niya. Siya na daw ang bahala kay Sion. Binigay niya ang damit niya kay Colette para matakpan ang katawan niya. Nagpasalamat si Will kay Colette at umusok naman si Colette na parang takore. Landi-landi. Nangako din si Will kay Sion na maghaharap uli sila. Nagbago ang ihip ng hangin at ang tagpo ay lumipat sa grupo ni Julius. Tila bahawak na niya ang tagumpay. Mula sa tuktok ng matataas na pader, isang anino ang buong giting na tumalon. Bumagsak sa harapan ni na Julius at lumikha ng makapal na ulap ng alikabok. Diretsahan niyang hinamon si Julius. Sumagot si Julius sa isang dahan-dahan at nakakakilabot ng ngiti. Mula sa napakataas na tore ng mga Magia Vander, mahimbing na natutulog ang yelong prinsesa na si Elf Arya. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian lamang nang gisingin siya ng kanyang estriktong tagapagpayo. Siya si Sarisa. Isang mahalagang balita ang dala niya. Isang salamangkerong may potensyal ang kanilang na scout, si Julius Ringberg. Sinasabing posibleng susunod siya sa mga yapak ni Elf Arya. Nasa sukdulan na tayo ng crown attack. Nag-uumapaw sa kumpiyansa si Julius, balak niyang ipahiya si Will sa pamamagitan ng isang dominanteng pagkapanalo. Hindi nagbabago ang pakay ni Will. Gusto niyang humingi ng tawad si Julius sa mga duwende. Dinurog ni Julius ang rosa sa kanyang palad at nagpakawala ng smokescreen sa buong paligid. Ginamit ni Will ang pakiramdam niya para matunton ang pwesto ni Julius. Inatake siya sa likuran pero agad niya itong nasalag. Balak niyang pigilan ang paggalaw ni Julius. Alam niya ang pwesto ni Julius base sa kung saan nanggagaling ang atake. Ngunit ang pilyong ngiti ni Julius ay nanatili. Hindi lang sila tatlo. Sa isang iglap, dumami ang anyo ni Julius sa buong arena. Bago pa siya makalayo, isa sa mga kopya ni Julius ang sumabog sa mismong harapan niya. Si Will ay ganap na nakakulong at paralisado sa loob ng isang matigas na yelo. Nanlaki ang mga mata ni Professor Edward. Ang natatanging mahikang ginamit ni Julius ay eksklusibong salamangka ng yelo na pag-aari mismo ni Elf Arya, ang L-Glass Frost. Isa sa 12 mahikang linikha ng genius na si Elf Arya ay ang L1 Arswise. Isang mahikang lumilikha ng kopya ng sarili gamit ang yelo. Pilit siyang sumisigaw, pilit na inuusisa kung paano nakuha ni Julius ang mahikang ito. Mapang-asar ang halakhak ni Julius at sinabi niyang talento lang niya ito. Buong pagmamalaking niyang ipinagyayabang na natutunan niya lang ito ng sarili niya. Sa sobrang dali nito gawin, minaliit niya bigla si Elf Arya. Hindi ito nagustuhan ni Will. Walang pag-aatubiling sumugod si Will. Sinalubong agad siya ng yelo. Lahat ng mga clone ni Julius ay tinira siya ng yelo.
Sa isang kumpas, biglang naglabas ng liwanag ang tatlong clone ni Julius at bumuo ng tatsulok na hawla. Pilit na sinisira ito ni Will pero wala itong epekto. Mula sa itaas, may isang napakalaking yelo na parang bulalakaw ang linikha ni Julius. Binagsak na niya ito kay Will at naglaho siya sa ilalim ng yelo. Bilib na bilib ang mga nagmamasid sa ipinakitang lakas ni Julius. Agad siyang nagpasikat sa mga scouts. Ibinida niya ang paggamit ng mahika ni Elf Arya bilang katibayan na siya ang susunod sa yapak niya. Nabasa ni Iris na ginamit niya ang pagkakataon na ito para magpasikat, pero hindi pa tapos ang laban. Sa isang kisap mata, may humati sa yelo. Lumabas si Will mula sa yelo. Salamat sa yelo ni Julius, lumamig na ang ulo niya. Ayaw niya kasi nang may nagsasalita ng masama kay Elfie. Umatake siya agad pero sa sobrang bilis ni Will, agad siyang nakalapit sa mga alagad ni Julius at pinatumba. Alam niya ang kahinaan ng mahika niya. Ang kanyang mga kopya ay hindi niya kayang panatilihan at kontrolin ng siya lang. Ginagamit niya ang dalawang alagad niya para palihim na sumuporta sa kanya. Hindi pa din niya kayang gamitin ang mahika ni Elfie. Napiko ng sobra si Julius. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahang kontrolin ng nakakamatay na mahika ng yelo. Isang kapangyarihang inaakala niyang hindi kailanman mapapantayan ng isang hamak na hindi nakakagamit ng salamangka. Umatake uli si Julius gamit ang mga rosas niya. Paghiwa ni Will sa mga rosas ay nagpakawala uli ito ng usok. Nang mahawi ang usok ay may tatlong kopya uli siya. Kaya pa din niya gamitin ang Arswise pero mas maunti na lang ang copy ang kaya niyang gawin. Patuloy na nagpaulan ng mga yelo si Julius. Mas maunti ang copy ang kaya niyang kontrolin pero hindi pa din naman malalaman ni Will kung sino ang totoo sa kanila. Pero agad sinugod ni Will ang totoong Julius. Napilitang dumipensa si Julius pero napuruhan pa din siya. Paano nalaman ni Will ang totoo? Kung 37 degrees Celsius siya, negative 37 degrees Celsius naman ang mga kopya. Kapag hindi kontrolado ang mga kopya tulad ng mga Frostwalkers sa dungeon, nag-iiwan din ng kopya ng mga bakas sa paa. Bakit alam na alam niya ang mahikang ito kahit wala naman siyang mahika? Magkababata kasi sila ni Elf Arya. Pareho silang ulila at nanirahan sa bahay ampunan. Isang tunay na henyo sa yelo si Elf Arya na pinapanood lamang niya noon habang inaaral at sa ulo ang bawat detalye ng mahika niya. Kaya alam ni Will ang kalakasan at kahinaan ng mga mahika ni Elf Arya. Mula sa itaas nanonood si Elf Arya, buong pagmamalaking nasaksihan ang bunga ng pagsisikap ni Will kaya hindi ito masasayang. Nasaktan ng pride ni Julius. Ang pinagmamalaking mahika ni Julius ay isang mahikang inimbento ni Elf Arya nung siya ay 2 taong gulang pa lamang. Kaya marami itong kahinaan. Pilit niyang pinaparad ang henyo siya kahit ka-level lang naman niya ang 2 taong gulang na Elf Arya. Malayong malayo pa siya. Pakiramdam niya ay isa siyang haring hinubaran ng dangal. Napatawa na lang si Julius na parang nababaliw. Pero hindi nagpatalo si Julius at pinakawalan niya ang kanyang buong puwersa. Gumawa uli siya ng mga kopya ng sarili niya. Nakagawa siya ngayon ng 8 kopya. Sinakripisyo na ni Julius ang pagkontrol sa mga ito. Ang importante ay makapagpaulan siya ng sobrang daming atake kay Will. Agad na minaliit ito ni Will kasi ang kaya ni Elf Arya nung 2 taon pa lamang siya ay 10 kopya. Ginagamit niya ito noon para pahirapan siya. Pumutok na ang buchi ni Julius at nagpaulan na ng matutulis na mga yelo. Walang awang ulan ng mga matutulis na yelo at mahika. Pero napakabilis ng pag-iwas ni Will. Nagawa niyang basagin ang isang kopya at alam na agad niya ang orihinal na Julius. Nagpanik si Julius at tumakbo habang si Will ay patuloy sa pag-iwas at pagtapos sa mga kopya ni Julius. Ginamit niya ang kanyang espada upang sanggain ang mga bumubulusok na yelo. Tumalon siya, umikot sa hangin, at tinapos muli ang isang kopya. Binato ni Will ang espada niya sa huling kopya hanggang si Julius na lang ang natira. Bumuelo si Will at ginamit ang gauntlet niya. Buong lakas niyang sinapak si Julius. Basag ang mukha niya at tumilapon sa pader. Nakahandusay ang mayabang na salamangkero. Ang buong arena ay napanganga sa di makapaniwalang pagkatalo ni Julius na nakalikom ng 10,000 credits. Tuwang-tuwa si Iris habang si Rusty ay hindi maipaliwanag ang reaksyon niya. Dumating na si Colette at si Yon. Si Lihana naman ay kinilala ang lakas ni Will. Kailangang kunin na lang ni Will ang gintong korona at makakamit na niya ang tagumpay. Ngunit bago pa man ito makuha ni Will, lumitaw si Wignall at kalmadong kinuha ang korona. Panalo si Wignall. Si Mike ay maligaya kasi kay Wignall siya pumusta. Pumutok ang mga makukulay na paputok sa buong kalangitan, nagsisilbing masayang pagtatapos ng Grand Magic Festival. Malayo sa ingay at selebrasyon, malungkot si Elf Arya. Humiling si Elf Arya kay Sarisa na burahin ang alaala ng manunood o ibalik ang oras. May mahikang pambura ng memorya pero pinagbabawalan siya ni Sarisa sa paggamit nito. Hindi niya gusto na nabuking ang isang lihim niya tungkol sa Arswise niya. Hindi naman niya yon ginamit para pahirapan si Will. Ginawa niya yung mahika na yon para sa kanya lang si Will at hindi na maghanap ng iba pang kalaro. Habang nakaupo si Will, lumapit sa kanya si Colette. Si Sion naman ay umaapoy ang determinasyon niya kasi tinalo ni Will si Julius. Balang araw ay tatalunin niya si Will.
Ang mukha ng dalaga ay kakikitaan ng labis na pag-aalala, ngunit hindi niya maitago pag-iyak sa labis na kagalakan na makitang ligtas si Will. Sa kabila ng mga pasa, sugat at panghuhusga ng iba, matagumpay niyang natupad ang isang napakahalagang pangako niya sa mga duwende. Para sa kanila ang tagumpay na ito. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.